Hello mga moms! Dahil kinakarir ko na nga na itong pagiging stay-at-home mommy, kaya naman ayan nga. At si Daddy Engineer nga ay meron na mga ipapagawa sa akin. Aba ay mapapasubo nga yata ako ngayong araw na ito. Pero bago ko nga umpisahan ang aking gagawin ngayong araw ay syempre nagsuklay na din nga muna ako ng aking buhok at akin na din nga munang itatali. Mukhang mapapasabak talaga ako ngayon ng paglilinis ng aming electric fan. Ay mabuti baga kung dadalwa lamang nga na yung aking lilinisan. 8 piraso nga pala yung aming electric fan na yun, kasama na nga yung kay Daddy na sinaunang panahon pa na electric fan na medyo mahihirapan yata nga ako doon. Ito nga si Banining ay sinuklayan ko na din dahil alam kong hindi nga ako pwedeng istorbuhin kapag nag-start na nga ako ng paglilinis dun sa aming electric fan. Tapos na din nga pala kaming makapag-agahan niyan, kaya naman ako ngay mag-iimis-imis na din nga muna din sa aming table na tinambakan ng mga kung ano-ano din eh. Pagkatapos ko namang makapagligpit ng kaunti eh na nga at pumunta na nga ako sa labas. Daladala ko na din nga itong timba at saka itong sabon ay pinadala ko na din nga kay Banining dito sa labas din. Ito na nga agad ang aking inuna dahil alam ko nga na matagal-tagal din nga akong matatapos. Tabari ko nga may 4 na buwan na nga hindi ko nalilinisan itong aming mga electric fan. Ang huling linis ko nga ng aming electric fan ay isawari ko nga ay mga April pa yun o di kaya ay March. Basta hindi ko na matandaan, basta yan ay mahigit 4 na buwan na. Dito nga ako nahihirapan sa electric fan na ganito, na ditornilyo nga yung lock. Pero wala tayong magagawa dahil karamihan talaga ng electric fan ngayon ay ganito na nga ni. Meron kasing ibang mga electric fan na parang iniipit lang yung pinakalock niya. Bala ko lang talaga sanang linisin ngayon ay yung mga wall fan lang muna para nga ako yung iba ay magagamit pa muna namin. Pero dahil sinisipag na nga ang inyong person ay sabi ko nga kay Kuya Jiro ay paglalabas na nga lahat. Ang ginamit ko nga palang sabon na panlinis dito ay ito nga sabon na pang car wash ni Daddy. Tapos nilagyan ko din nga pala yan ng kaunting Fabcon para nga ako mabango itong aking nililinis. Kaya naman heto nga at samahan nyo na nga muna akong maglinis itong aking mga electric fan. Enjoy watching mga moms! So itong magic dapat ko. Talagyan natin. Magic dapat. Kaya so sitado na lang. Ang dumi. Ito ang sarap ko. Medyo maingay nga na yung ibang nasa background kaya naman i-voice over ko na nga lamang. Di ko na nga pala tinapos baklasin yung una kong nilinis, gawa ng hindi ko nga mabaklas-baklas ay si Daddy na lamang ang magbabaklas noon. Eto nga palang wall fan na aking nililinis ay yung nasa kwarto namin ni Banining. Abay tingnan nyo naman, talaga naman pagkakapal na nga ng agiw at alikabok. Kaya ba mga moms, ilang buwan ba kayo maglinis ng inyong mga electric fan? Siguro ako lamang talaga yung pinapatagal ko nga at pinapadami ko pa ang dumi bago nga ako maglilinis ng mga ganito. Eto nga palang mga wall fan namin na ito ay kasing edad nga nitong aming bahay. At dahil hindi naman nga kami mag-aircon dito sa aming bahay, kaya naman kada kwarto nga ay meron kaming electric fan. Isang wall fan nga ang nakalagay dito sa aming mga kwarto. Sa kwarto namin sa baba at dito nga sa tinutulugan naming kwarto sa taas ay puro wall fan ang nakalagay. Kahit madami namang electric fan dito sa bahay ay hindi naman lahat yan gumagana dahil kung saan lang may tao, doon lang nakabukas yung electric fan namin. At dahil medyo mahaba-haba nga itong aking paglilinis ng electric fan namin na ito, kaya naman ako ngayon magkukwento na lamang muna sa inyo. Alam nyo ba mga moms na yung electric fan na luma, sobrang tinitreasure ni Daddy at ayaw pa nga ning ipa-dispose, ay mas matanda pa siguro sa pagsasama naming bilang mag-asawa. Yun nga pala mga moms ay nabili lamang ni Daddy sa junk shop. O diba, akala nyo siguro tinitreasure dahil may sentimental value. Nabili lamang nga yun ni Daddy ng halagang 200 piso. Meron naman kaming electric fan sa bahay pero nung nakita nga niya yun sa junk shop ay ang kulay pink na yan ay talaga namang dinala pa niya sa bahay. Noong unang dating nga niyan sa bahay namin ay talaga namang ako'y tawang-tawa dahil hindi pa nga niyan kulay pink. Medyo kinakalawang na nga yung pinakahid niyan, tapos yung hélice nga niyan ay pinalta na din namin. Ang sabi nga ni Daddy ay matibay daw nga ni ang motor niyan, kaya hindi nga niya i-dispose. Kahit nung lumipat na nga kami dito sa aming bagong bahay, ay hindi pa rin talaga yan iniwan ni Daddy. Meron na nga nanghihingi niyan dito sa amin, pero ayaw pa rin talaga niyang ipamigay. Kaya naman sabi ko nga kay Daddy ay dahil ayaw nga niyang i-dispose, ay sabi ko yung pinturahan man lamang dahil nagmumukha na talagang antigo dahil kalawang-kalawang na nga ni yung pinakahid niya. Kaya din siguro ayaw ni Dading i-dispose dahil yung mga electric fan nga ni ngayon na nabibili ay sobrang huhuna. Nakadalawang electric fan na nga ni pala ako na nasira nga kaagad pagkabili ko ay siguro mga ilang buwan lamang ay nasira na. Binibiro pa nga ako ni Daddy na yung electric fan nga na yun ay pag-aapuhan na daw nga namin. O diba talagang heavy duty at dekada na nga ni. Tama nga susunod nga ni inaaraw ay akin nga nang imi-makeover yun at pipinturahan ko para naman gumanda ang itsura. So ayun na nga at mabalik na nga muna tayo din sa aking ginagawa. Akin na nga muna palang pinagkakalas itong ang mga cover nitong makina dahil gusto ko ang linisan at baka nga puro alikabok na din. Ang problema lamang ay hindi ko nga matanggal-tanggal yung pagkakatornilyo din eh.
Akin naman natanggal yung pinaka front cover, ito nga lang back cover ay hindi ko nga matanggal. Dahil hindi ko nga makalas-kalas yung back cover, kaya naman binalik ko na din nga itong front cover at baka masira ko pa nga ni ito. Pinakuha ko na nga lamang din si Banining ng wipes dahil ito na nga lamang ang aking ipapandilis dito nga sa cover nitong makina. Ang pinakamadumi lamang naman talaga dito sa mga electric fan ay ito nga mga LEC, saka nga yung cover ng LEC, talagang dyan nga pumupunta yung mga alikabok niyan. Ito namang makina ay gusto ko din nga linisan kaya nga lamang nahirapan nga akong magbaklas kaya wag na lamang ay baka masira pa nga. Umpisa nga pala ako maglinis nitong mga electric fan ay bandang alas 9 na at ang haling tapat na ay hindi pa rin talaga ako natatapos dahil sobrang dami nga ng mga ito. At dahil hindi nga ako mapakali na hindi nga malinisan yung loob ng makina nitong electric fan ay binuksan ko din nga at ayun nga nabuksan ko nga ulit. Hindi rin naman masyadong madumi kaya akin din lamang namang pinunas-punasan nga nitong gamit ang wipes. Tapos yung pinakaloob nga ay ginamitan ko din nga ng brush para nga masukso ko yung pinakadumi dun sa may dulo. Akin din nga tinitingnan kung meron na nga nakakain ng mga buhok diyan. Wala naman akong nakuhang mga buhok. Dahil nung minsan nga, nung naglinis nga ako ng electric fan namin, ay ang dami kong nakuhang mga buhok. Talaga namang halos buhok ko nga ang naandun dahil kulay gold nga ni. Bay, pagkakita ko nga din sa front cover, ay talaga namang sobrang dami din nga dumi at nagalangis-langis na, kaya naman akin din nga hinugasan. Halos 2 oras na din nga pala ako diyang naglilinis at talaga namang hindi pa nga ako nakakapangalahati ng aking mga nalilinisan at 3 piraso pa nga lamang itong aking nababaklas. Akin na din nga minamadali at magpapananghalian na nga ay magluluto pa nga ako ng uulamin ng mga bata. Tumigil nga lamang muna ako sandali at akin nga muna pinakain ng mga bata. Pagkatapos naman nga, itinuloy ko na nga itong mga stand fan naman. Yan nga palang stand fan na kulay itim ay nabili ko nga sa orange cart ng buy one take one. Ang problema nga lamang ay yung 1 piraso nga niyan ay nasira na dahil nabagsak, ayun, putol. Kaya naman itong si Daddy Engineer nga ay talaga naman pinagmamalaki at hindi nga mailit ko itong kanyang heavy duty na electric fan. Linisan natin. Linisan natin. Tukong natin ito. So, ayun na nga at fast forward na din at natapos na din nga pala akong maglinis at inabot nga pala ako ng 5 oras bago ko nga natapos linisan itong mga electric fan. Akin din nga muna palang ibinilad para nga matuyo ng mabilisan. Mating na din nga pala si Daddy at ako ay nagpatulong na din nga sa pag-assemble nitong mga electric fan para nga ako mapadali at magamit na nga at sobrang init na talaga ng mga time na yan. Kaya nga lamang ay iniwanan na nga ako at umupo na nga doon sa labas. Ako na lamang nga ang kanyang pinagtuloy nga nitong pag-assemble. Siyempre, inuna ko na nga i-assemble itong ang kanyang heavy duty na electric fan na ito. Kaya nga lamang ay hindi ko nga alam kung paano nga ito a-assemblein. Habang ako ay nag-ayos diyan, abay nanonood nga lamang sa akin at medyo natatawa pa nga ni at sobrang dami ko daw ngang i-assemble ay daig ko pa nga ni daw ang nasa junk shop. Charo, fast forward na din nga pala at ibinigay ko na din nga kay Daddy yung sinaunang electric fan niya. Tapos ito namang mga electric fan na stand fan ay akin na din nga pinag-a-assemble. Parang ako mas mabilis ay tinulungan na din nga niya ako. Dahil ito ang anak kong si Banining ay nagmamadali na at sobrang init na talaga niya. Inabot na nga ako ng alas 2 bago pa nga ako nakatapos. So ayun na nga at natapos na rin nga ako ng paglilinis ng electric fan. Abay halos buong araw nga ay puro electric fan ang aking hawak at wala akong ibang nagawa kundi itong ang paglilinis at pag-assemble at pagbabalik sa mga dating kinalalagyan itong ang mga electric fan. O diba, isang content puro electric fan lang. Kulay ka talagang kapag nga ganito kadami ang iyong lilinisan ng mga electric fan ay sasakit din nga ang iyong balakang at ang iyong batok sa paglilinis. Yung ba namang 8 piraso nga itong aking nilinis, binaklas ko, nilinisan, tapos i-assemble ulit, ay talaga namang sobrang sakit din nga ng aking likod bago nga ako nakatapos. Kahit naman ako'y nahirapan din, ay okay lamang naman sa akin dahil masarap din namang lumanghap ng hangin na sariwa nga ang binubuga ng ating mga electric fan dahil malinis. Wall fan nga pala namin ni Banining sa kwarto ay nilagay ko na nga lamang dyan sa may hagdan. Tapos yung kay Daddy na heavy duty na electric fan ang nilagay ko nga sa kwarto namin dahil naayos na nga niya. Ay siya, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat. Sabay Hagar do Versosa na bago makatapos ng paglilinis ng electric fan ay